Ang title igsoon sa atong mensahe, Lord, save me. Ginoo, luwas sa ako. Ang atong key text, makita kini siya sa Matthew 14, versikulo 30. Apan sa nakita niya nga ang hangin makusog, nahadlok siya. Kag sang nagakalugdang nagsinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Gamanan ko lagi tuwa ng mga Diyos ngayon kaskitas ang sa mga langit. Salamat, Ginoo. Ikaw, nagiguban ka na mo, tabangi ang magigsunan din his banay-banay na sila pag ihapong Ginong Diyos magmatisigos pag-alagan sa ngalan ni Jesus. Versikulo 22 atong sugdan kini siya dinhi sa maong versikulo. Ginpilit ni Jesus ang iya mga gintutunan sa pagsakay sa sakayan, kag sa pag-una sa iya sa tabok, samtang iya ginapapauli ang mga kadama. Panahon kinigsoon nga si Jesus naghimo sa iyang ministeryo sa sining kalibutan. Ang tuyo ug tumong sa Ginoo mao nga makatawhan masayod nga dunay Dios nga nagpangga kanila. Yang katawhan masayod nga dunay paglaom sa matag usa sa ilang kinabuhi, kaya ang Ginoo nga kig-istorya kanila. Tungod niya nga sa diha nga medyo hapon na kayo, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan pag-una kamo dito sa pagtabok. Kung imong makita sa mapa, so kanang siyod Galilee, dako-dako na siya. O niya nga magitunan, nag-una kaniya. Samtang nag-una ang matinunan ang record sa 22 na kasulti kanato, gisiguro sa Ginoo nga ang mga tao nga naminaw kaniya iyang mapahimutang sa ilang pagpauli, mga igsoon. Buot ipasabot kung imong analisahon ang mga text, ang Ginoong Hesus dunay kabalaka sa mga tao. Ang Ginoo dunay kabalaka kanimo, dunay kabalaka kanako. Unsa may nahimo natong kahimtang sa kinabuhi, unsa man nga problema sa atong kinabuhi, unsa man ang atong gibuhat niining kalibutan nga atong gipuyan, ang Dios adunay kabalaka igsoon. Pagkaanindog ni anak nga pulong, kanang nabalaka wala. Bukan mo na binisaya, kabalaka gyapon ibadal no. Nabalaka ka, sa kahatoy na hitabo niya mo. Mga kaigsunan, ang akong mga apo, kanang magpuyog ganimi, maglakaw kami. O niya din ako makita dayon. Doon na doon mga sunod sa akong huna-huna nga nabalaka ko, kunon sa'y na hitabo. Sa ulitaw, ako sungod ako kayo sa akong amahan. Pirmi kami nag-istorya sa matag panahon niya. Ang akong ama mahilig itong mamingwit, bitamingwit. O niya mulakaw na siya, pagkahapon, o niya pag-abot sa kanang murag ngit-ngit pa. Ang akong tatay, wala pagpauli. Ang akong kabalaka, di na basta-basta. Sutoy akong laka. Pangita sa akong amahan. Kaya akong huna-huna nga bisan pag kinaunsang kalibutan, wa may laing amahan nga akong pagkatawag, gawas sa akong amahan. Nabalaka akong so. Si Jesus nabalaka sa mga tao. Hinungdan nag-iingnan niya yung mga tinunan. Pag-una mo, kay sigurohon nako kini mga tao nga mapahimuta ang panahon sa ilang pagpauli. Versikulo 23. Tagsang napapauli niya ang kadaman, nitungas siya sa pahain sa mga bukid sa pagpangamuyo. Sa diha nga mga tao ni Pauli, sa diha nga itutunan ni Larga, ang record na sulti kanato nga si Jesus nitungas katus puntog. Sa pagtungas siya sa
buntod ang tumong tuyo mga pagampo, makigsuna. Si Jesus may nampuon sa tanang panahon. Matod pa sa usa ka pinulungan, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Nagatudlo ka nato ang maong teksto makiigsunan nga nagkinahanglan ikaw o ako magmainampuon kanunay. Hatagan yun nato og bili ang pag-ampo sa atong kinabuhi. Ayaw pagpataka o buhat na wala kaanay makaampo. Pag-ampo aron giyahan sa imong matag buluhaton. Versikulo 24. Habang ang sakayan yadto na sa tunga sa dagat nga ginabati-bati sa mga balod kay ang hangin mamalis. Samtang si Jesus nag-aampo dito sa bungtod. Ang sakayan ni biyahe na. Pag-abot sa tunga-tunga mga kaigsunan sa ilang biyahe, ang sakayan sa mga bati-bati sa Binisya, talang di kuso-kuso sa kusog na hangin iso. Timanhin ninyo kinisya. Kung ikaw o ako magmatinumanon pag-ayo sa Ginoo, di kagyon mag-expectar na walay pagsulay na maabot sa imong kinabuhi. Naomi gini siya. Kay mao kada ang pamaagi sa yawa na kinahanglan na kita pag-asulayon sa labing makusog ng mga pagsulay. Verse 25 and 26. Kag sanikap at nabahin sang pulaw, nagkadto siya sa ila nga nagalakat sa dagat, nga nagakalisang sila, nga nagsiling bagat ini, kag nagsinggit sila sa dagat. Ikson, samtang ang hangin ni kusok-kusok kanila. Tingali ining mga itinun-an ikson, dili kay tingali kundi human instinct yun nato mga igsunan na malimot tas Ginoo. Pag ina ang atong tawhanon ba sa maniiba igsoon, gingnan sila nadaan sa Ginoo, ayawin mo pagdolan ng kahuya, pero tungod siya magtao nalimot. Ang mga tinunan nalimot. Tingali sa pagampo sa Ginoo. O ang hangin di kusok-kusok kanila. Samtang nagkusok-kusok ang hangin, ilang nabati ang dakong kalisang sa ilang tanang. O niya, manangigsoon, nakita nila na dunay naglakaw ibabaw sa tubig nga mauto si Jesus. Igsoon, sa ilang nakita kini, inay nga magunahuna sila ng Ginoo, dunay gahon, ang ilang pananaw sa Ginoo multo. Kung na sa imong pangunahon ang kahadlok isoon, mga kanay, mahitabo. Kay matod pa, so sa kaawit, ang takot ay, sa isumpay, ang takot ay nasa isip lamang. Nityabaw ang mga tinunaan igsoon. Nagkurog sa hadlok. Doon ay bagyo, doon ay batak o abat na ilang nakita sa ilang hunahuna, ni samot ang kakulba sa mga tinunaan. Sa balay sa akong anak dito, sa kwarto igsoon, ang lock sa kwarto baril daw. Anak mo lang, no? Baril. Karon, katong nag-graduate, igo ra nagwa sa iyang kwarto. Di mo na parihas anang inyong doorknob. Kundi di mo na anaw, di kita, sulod. Kay bulungan sa tanang kay bulungan, paggawa sa kwarto, pagbalik, di na mabli, isulod ang baril.
Agoy, pertibulbara sa mga bata. Di naman yun masunod. Mailog to kay plywood, yung buslotan. Ingon sa mga bata. Tingali, doon na yung jatot. Sabot na ng jatot. Expression sa mga bata. Doon na tingali na yung jatot. Naamoy na ingon nga. Ano abi kay? Wala na worship mo. Ano? Wala ka worship. Igsuon kung unsa imong ginoo na moabot kami mo ang katok. Versikulo 27. Atang sa galayon si Jesus nagpamulong sa ilang nga nakasiling. Pakaisog kamo ako ini, dili kamo mahadlok. So, matod ni Jesus sa mga ginitunan nga nagpurog sa kahadlok, matod sa Ginoo, ayaw kahadlok! Ako kini! Panindot sa Ginoo. Ang Ginoo igsoon dili gusto nga ikaw makabaton og kahadlok sa imong kinabuhi. Timan sa sobrang kahadlok sa tao, mag-abot sa iyang kamatayan. Doon ako'y nabasa sa usa ka eksperyensya sa mga siyentipiko nga ang usa ka bitin nga makapaak sa tao in 30 minutes patay din siya. Doon na yung sa katawag yung prison. Nakita niyang bitin nga mo ibapaak niya. Yung sawa na patay ng gagawin niya. Pero pagpasunod sa iya, di-blindfold siya. Pag blindfold sa iya, wala siya ipaak sa bitin. Di-injectan siya sa injection ako. Pero kay huna-huna sa tao, bitin na gito after 30 minutes. Patay ang tao. Nga naman, kay nahadlok iso. Delikado ka na siya. Sukad ng tao mahulog sa sala, ang kahadlok mao ang naggahom sa atong kinabuhi. Di ba? Kinsa ninyo wala gay kahadlok? Tanan-tanan nahadlok, nalisang igsoon. Ano ba nalisang nga mawag-an sa trabaho mga igsoon? Maugani na nga bisan pa dili pwede himuon sa tao kay nahadlok nga mawag-an sa trabaho. Mahadlok sa kay tabo sa kalibutan. Ano po yan? Ang uban mahadlok na bayaan sa uyab. Hadlok bayaan ng suo. Ang uban mahadlok nga dili makapasar sa exam. Mauna nga bisag Sabado, Muridyo. Bisag Sabado, buwanto sa eskwelahan. Kaya nga hadlok nga dili makapasaan. Ang ubang mahadlok nga mawag-an sa ilang panginabuhian. So, apan ang gisulti sa Ginoo kanato pinaagi kang Isayas 41 versikulo 10, dili ka mo mahadlok kay ako nakig-uban kaninyo. Pagkanindot sa saad sa Dios nga dili ta angayan nga mahadlok mga kaigsuonan. Verse 20. Kag si Pedro nagsabat sa Ginoo, kung ikaw na sugo ako sa pagkarisa mo sa ibabaw sang tubig. Pagkadungog ni Pedro na ang istorya nga naglakaw sa tubig si Jesus, si Pedro antik kayo nga nagtubag sa Ginoo. Matod pa niya, Ginoo, kung ikaw kana siya. Apang ang diferensya ni Pedro, nagamit siya pulong kun. Kanang kun na igsuonan, usapan na siya kapulong nga dunay pagduha-duha. Not sure enough. Ang pulong kun, ginitok ni Pedro, isa ka conditional faith. Sama ni Tomas, sa istoryahan siya sa mga tao sa Yakooban, mas nakita namo Ginoo.
Daging lang wala ka diri. Sa tubang ni Tomas, kung dili nako mahikap ang iyang samad, kung mga kaigsuunan, kanang kung doon na kanay pagtangguhaduha. Kung magtarong ang tigulang sa iglesia, musimba ko matag Sabado. Kung ang delikado na igsuon, ayaw buhati o kondisyon ang Ginoo, just obey the command of the Lord. Ayaw kag pasangin ang pulong kun igsuon. Versikulo 29, kag si Jesus nagsiling kari, kag nagpanawag si Pedro sa sakayan, kag naglalakat si ibabaw sa tubig, pakadto kay Jesus. Ano kuno? Unsa kuno diay sa versikulo 29? Ingon ni Pedro, kung ikaw ka na Ginoo, subuha ako, subag ari diha kanimo. Ang tubang ni Jesus, sala si Pedro, lakaw sa tubig. Adto diri kanako. Uy, si Pedro niambak dayon sa sakayan, o nilakaw sa tubig, o niadto dito ka Ginoong Hesus. Ang pulong ni Jesus kay Pedro. It is a word of invitation, mga kaigsuonan. Mateo 11, versikulo 28, ari kamo nga mga ginagutom, ginabudlayan o ginalisuran sa inyong pagkinabuhi, kay ako maghahatag kaninyo kaayuhan. Ang Dios nag-imbitar kanimo ning takna sa tawtuhon. Unsa may ato problema sa kinabuhi, so unsa may ato mga lulan sa kinabuhi, ingon sa Ginoo kanina. Lumuol ka lang kanako. Kay ang kamot sa Dios abri sa matag usa kanako. Apan sa bersikulo 30 matod pa niya dinhi. Apan sa nakita niya ang hangin nga mabaskog, nahadlok siya, kag nagakalugda, nagsinggit siya, Ginoo, luwas ako. Paglakaw ni Pedro, igsoon, agoy, pirti ka, kusog ang hangin. Kusog. O niya, nag-abot kay Pedro ang kahadlok igsoon. Number 1, nga si Pedro, nahadlok, makiksoon ng mao, ang hangin mabasko. Makod pa, the more closer you come to God, the more temptations will come. Sa diha na ikaw nakaduol sa Ginoo, daghan kaayog mga pagsulay ng mga abot kanimo. Nainumdum ka mo, igsoon sa tulo ka mga batanon, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego. Kining tulo ka mga batanon, gikan kini sa Israel, gikan sa Huda. Kining tulo ka mga batanon, biktima sila sa ano tawag na kanang nabihag sila. Gikan sila sa ilang nasod. At ang kining tulo ka mga batanon, bisan pa sa ilang pagkabatanon, doon na sila'y commitment at tubangan sa ilang Diyos. Kung bisan asa sila dadaig sa na lugar, magpabilin silang matinumanon sa Ginoo. Kining tulo ka mga batanon sa ilang puloy-anan, nahanas na sila nga daan sa pag-worship sa ilang balay. Nahanas na sila nga daan sa pag-ampo sa Ginoo, sumala sa gitudlo sa ilang mga ginikanan. Mao gisulti ni Solomon, so train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang training magasugod sa panimalay. Pinintulog ang mga batanon sa ilang balay. Gin-train sila sa ilang mga ginikanan. Buti pasabot ng ginikanan, sinintulog ang mga tao ng mga batanon, mga ginikanan ng mga faithful, Seventh-day Adventist Church members. So, kay kung unsa ikaw sa imong panimalay, kung unsa resulta sa imong kaliwat, nagadepende ka na sa imo. Hinumdum ka mo kay Juan, hinumdum ka mo kay Isa,
Ingon sa Ginoo kang Abraham, Abraham, daga si Isaac dito sa bukid sa Moria. Ihalad, isip halad na sinuno. Kung ikaw si Abraham, reklamo ka ba? Kay tigulang na si Abraham. Apan si Abraham, wag yun mo reklamo sa Ginoo. Wag yun si Abraham yung Ginoo, kung saan mo man, mapatay si Isaac. Tigulang na ko Ginoo. Pero gindala ni Abraham si Isaac. Pagdala ni Abraham si Isaac nagpasaan sa kanang sugnod igsoon. Pag-abot dito, si Abraham naghimo og halaran ngadto sa Ginoo. Ang pangutana ni Isaac pa na may kahoy, na kalay, asaman ang ihalad na. Asaman ang karnero. Ingon ni Abraham kang Isaac na ikaw ang ipangayo sa Diyos na ihalad sa iyo. Kung ikaw si Isaac, igsoon sa kaya mong buhaton, di ka mudagan, kaya kung ihalad kung saan mo na siya, patyon ng Diyos na siya, halad doon. Pero ang record ng kasulti ka na to, si Isaac wag yo'y reklamo. Nagpagapos sa amahan aron ni halad ni Abraham. Ang lesson ni Sumao, si Isaac nakakita sa iyang amahan na matinumanon sa Diyos. Abusa si Isaac man magmatinumanon sa iyang amahan. Kay sultihan ta kamoy igsoon on say nakita sa mga bata mausa sa iyang ginikanan mausa kanilang mga. Kung ang ginikanan sa sulod sa iglesia dakong magulbulan kung dunay amutan ang imong anak na musunod nimo igsoon bagulbulan. Kay gitanaw sa mga kabataan ang ilang mga ginikanan. Mao pa na mga igsoon. Kung ang ginikanan sa sulod sa iglesia, kung doon ay mutawag, tigulang sa iglesia, doon na tayo amutan, agdik tayo ng ginikanan na, sige, bago niya ako, 1,000. Wala na reklamo, igsoon. Ang bata ni Ana, mga anak niya ni Ana, ay siyempre kita magtigulang naman, ang mga anak ni Ana, panahon nga doon ay amutan sa iglesia, di kud mo reklamo. Ay mao ka na ang nakita nila sa ilang ginikanan. Kung ang ginikanan sa sulod sa iglesia pananglitan, doon ay bisita, abdi kayo nga, muanda mo paniudto, ang mga anak ni anak, kung wala na ginikanan, doon ay bisita, abdi ko na, pag-anak paniudto. Pero kung dalo ginikanan, ansig paulit. Kainan na lipay ko. Lain akong paminaw. Pero kinsa to, Stel? Kinsa to? Istorya ba? Lumagmi. Yung ayaw lang. Kay dito na, may nag-andam na naman. Kay sila, andam po na mulungan para sa ilang bisita. Mau ka na, igsoon, Adventista del Septimo Dia, igsoon. O mao ka na ang mga kaigsunan dinhi sa banay-banay. Patayunan na igsoon doon ay bisita. Ayaw niyo kasabdi ang mga bisita. Di na nako sa piton pero na ay may nabisitahan ng iglesia. Abinamo igsoon. Kanang perdagang ni balon oy. Wag yun manangpit. Ito sa likod, nagtuyok sila. Doon na sila bisita ko ba? Amo ko giimbitar kay daghang pagkaon dala. Sila yung hapit na mahuman. Wag yun manangpit. Dili na tinuod na Adventista igsoon. Si Shadrach, Meshach, kag Abednego, nahimo nga sila mga maayong mga kabataan tungod sa ilang mga ginikanan. Apan niabot ang panahon nga sila pagasulayan sa ilang pagtuo. Inumdum mo? Ngayon, tagbong sila dito sa hubnong kalayo. Sulayan ang pagtuo.
Apang tungod kay ang ilang pagtuo na pasad na hulma na, gikan sa ilang balay, pakadto dito sa Babylonia, dala na nila ang pagtulungan sa ilang amahan, dala na nila ang pagtuo sa ilang tinuod na Diyos, iksod, wa yun din taon sila matarong. Amin yun so, usa sa mga dinhi nga mga karaan, Arbias family. Si Brother Ruben, amigo gito nako. Dito tusto na. Ako gito ikapasigar mo tawag. Kay anyang isuod, may kinabuhi ay. Si Brother Ruben, unsam lang to. No? Pero ang ginaayo lang niya, tungod kay siya makinumahan doon sa inyo. Ang ginaayon niya, ang iyang mga kabataan, iyang itudluan sa pala. Ang iyang isuon, wala na'y nabilin sa iyang kabataan. Kay Brother Ben, doon ay pastor. Doon ay nagmaestra sa iyang church school. Tapos Joel, iyang itong anak, pastor na to. Niya siya ay doktor, optometrist isuon. Na ano? Kaya ang ilang ginikanan, mga makinuman sa kalagagan sa mga mo na may so. Si Pedro o si Shadrach, si Meshach, Abednego mao ra gihapon. Si Aaron sa ikinag. Masubok ta kan Aaron so. Sa diha nga nawala si Moses nagkadto dito sa bukid. Aron sa pagkuha sa papang nga bato ngay hatag sa Dios. Matod pa sa mga tao 40 days nga wala na si Moses. Ingon sa mga tao na wala na si Moses. Wala ta kahibalo kung buhi pa siya. Ingon sa mga tao, hala Moses, Aaron, paghimo kag Dios na ba? Hinumdumin ninyo igsoon nga si Aaron magulang ni Moses. Manghod si Moses, agot ko si Moses. Ang subang si Miriam. Ang sunod si Aaron, ang sunod si Moses. Pero sultihan takamo mahigsunan, wala sa edad ang pagkamtinuman sa Ginoo. Doon ay mga tao nga daghan kayong edad, pero edad lang nagdaghan. Nanigulang na pero batlungon sa iglesia. Si Moses, nga manghod mo'y matinumanon sa iglesia. Ingon sa mga tao ng Aaron, paghimo ka Dios din, o baka nga ato, himo ang Diyos, paghimo po ni Aaron ay, ingon ni Aaron, ni sa mga tao, wala na to si Moses, ang magpunasa na to, nagpasabot, kini balaigson, na kung walay Moses sa ila, walay Diyos, mga auton. Kung walang tigulang sa iglesia, walay Diyos sa iglesia, bawal na ang buhok ipasabot. Kung wala nang imong ginikanan, wala na Diyos sa sulod sa panimalay. So, mao ka na ang atong ibutang sa atong alintakakan. Timanin ninyo. Sa atong pagkinabuhi ninyong kalimutan. Wala o wala kay kita'y madala, inig kamatay nato. Bisan noon sa kadaghan ang imong kwarta. Bisan noon sa kanindot ang imong sakyanan. Bisan noon sa kadako ang imong balay, di mo na madala sa imong kamatayon. Hinuon ka na si awayan sa imong mga bata. Apan ang pinakaanindot, ano? Nga atong mabilin si Jesus sa atong panimalay. Kay wanay kalipay nga angko nato inibalik sa Dios. Nga makita nato ang atong panimalay nga naghiusa dito sa binarihan sa mga langit. So, wanay makalabaw niya. Kung saan man lang nidinhita sa katibutan, hayahay ta. Apan inibalik sa Ginoo mga wanag. Si Pedro igsoon, ang iyang positibo nga reaksyon sa diha nga nagakalunod na siya. On
nakaunlod na gyud siya. Wala gyud siya panglaw ni Son. Apang ang kinamaayo lang tungod kay wala siya madulay sa iyang presence of mind. Kanang presence of mind igsoon importante kaayo kana siya. Sa diha nga nagakaunlod si Pedro igsoon. Nanay nabiling gamay siya kamo disinggit sa Dios. Ginoo luwas ako. So, sa diha na kita maunlod sa atong pag-alagad, ayaw kalimot sa pagsangpit sa ngalan sa Diyos. Kay siya ra ang makahatag kanato o kaluwasan. Inugdong ko ang David. So, si David sa Biblia, kitawag siya na ang iyang kasing-kasing sama sa kasing-kasing sa Diyos. Apan si David na tintal baya sama ni Pedro. Si David sa diha nga nakakita siya puti-puti kayong paa. Samtang siya naligo dito sa balkonahe. Nagalikod-likod siyang balkonahe. Nakita niya nga na babae nga naligo dito ang pagkalindot yun tao. Pagkalindot matut ng David. Pero si David doon na naisiyang ka mga sambag ka na lindot. Ito kaalitan namin. Kay matut pa sabi siya. Kung asay, unsay gidili, unsay sumpay, maoy labi. Unsay gidili, maoy labi. Igsoon. Kita ni David, pagkadindot sa pa. Patawag. Agoy. Hari ng God. Adi disgrasya. Ang naitabo na unsas Batsiba, adi buros. Buros yun. O niya gipatawag, paningkamutan David na mamatay si kinsa to yung bana? Bana ni Batsiba. Karon gipatawag sa Dios, ipadala sa Dios si Natan. Matod pa sa ni Natan sa kay David hari, adunay duha ka tawo sa lungsod. Ang usa dato, ang usa hilabihan kapobre. Ang dato pagkadaghan sa iyang mga karnero, baka, pamilyo kung sa. Ang usa kapobre usar gyud in taon kabuok ang iyang karnero. Apan nagabot ang bisitag nga iyas dato. Pag-abot sa bisita gikuha ang karnero sa pobreng taon nga tawo o giihaw gipakaon ngadto sa iyang bisita. Ingon ni David sa pagkatinuod kining tawhan na kinahanglan mamatay. Ingon ni Natan, ikaw mang tao. Pagkadaghan sa imong asawa nung gikuha pa man nimo si Batsiba. Si David na itong panahon na hari ba yan? Apan iyang narealisar ang iyang kasaytanan. Nihapa sa yuta, gigising ang sangina, nag-angkon sa kasaytanan mga iso. Wa siya malimot nga iyang mga kasaytanan mahimo na mapasaylo sa Dios bisan noon sa kabula. Matod pa sa librong Isaias sa 1:16 ngadto 18. O sa diha nagibuhat kini ni David igsoon ang Dios nagpasaylo diyan. Ikaduha nga nahimo ni Pedro, wala siya malimot musangpit sa iyang Diyos. Igsoon kuno sa nitabo ayaw kalimot. Pagampo. O sa panahon niya nga si Hapo. Bubalik sa iyang lugar nga nataw. Kay kabalo ka mo, matod pa sa usa ka sayings, there's no place like home. Kagabi, dito binigda sa parintisa umaga dito. Tanaw-tanaw na ako ang sitwasyon. Kapag kalisod, madaling din kahit ako. Kunya, mamaligya silang isda, kanang suri-suri, di ba? Suri-suri sa hindi pa orang yun na. Kung pagkalisod, pero so on, there's no place like home. Balik yun din eh. Nagtrabaho ko sa amo sa una, ihimo lang mo siya nga kanang
Masong, maayon ito magmasong. Pero paulit yun si Jacob. Si Jacob, tuod nakaangkon sa daghang pagkabutang dito sa iyang ugangan, pero mupauli yun siya sa iyang banal. O samtang nagalaka, ipauna niya ang iyang mga asawa, iyang mga sulugoon, kaya nasayod siya nga si Esau, nagasugat kaniya. O niya ng gabi, gikwinta ni Jacob ang iyang mga kasaypanan. Si Jacob sumalat pa sa iyang pagkwinta sa iyang kasalanan, pero tingdaghan na gayon siyang sala. Iyang giilad ang iyang magulang. Pila ka beses na iyang giilad. Giilad po diya ang iyang ugangan, mga utod. Hunahuna ni Jacob, pagkadako sa akong sayo. Abang si Jacob, isong wala mawala sa presence of man. Si Jacob nasayod, nga bisan pa siya usa ka makasasala. Ang iyang Dios, usa ka Dios nga pinasayloon siya sa ang iyang gibuhat niya itong tumura, niluhod at tumbangan sa Diyos. Wa na siya ipatuan, ang iyang ugangan nagagukod kaniya kauban sa mga parinting na malalaki. Si Esau niya maghulang, magasugat kaniya nga dunay 400 ka mga armado ng mga lalaki. Asa siya kumuad. Bakit gitawag igsuon dito sa propesya nga Jacob's trouble. Uy, ang katapusan na solusyon niya kung mao nga muluhod na tubangan sa Diyos. Sa atong mga problema sa kinabuhi, igsuon, wa'nay ang katapusan solusyon alang ni tanan, muluhod at tubangan sa Diyos. Kaya sa pagluhod ni Jacob, iyang gitugan ang iyang tanan na makalapasan at tubangan sa Diyos. Kaya sa iyang pagtugan siya makalapasan ang Diyos, ang padala siyang manulunda at kaniya. O siya kung nakigdumog sa mga manulunda sa Diyos. Apal ang manulunda sa Diyos, wa gyud makabuntog kang Jacob tungod kay gituyo puntos manulunda. Pag tinudon sa manulunda, usa nang kapagpitik ang manulunda, patay siya ko. Pero wala. Gipakita sa Diyos nga ang Diyos doon na kay gugma kang Jacob. Ang Diyos na pakita kanato nga doon kay gugma kanato nga bisan pa usahay. Ang ubang katuluna bautismuhan ni Son. Doon ay gibautismuhan si pastor ni at itong pastor ng bugoy po tayo. Alyanita. Ingon, pastor. Brad, kapila na ka na bautismo. Ikapila ka mo. Ikatulo. Ha? Ikatulo. Apag bautismo ang pastor. Sa ini, pastor, butang pag-ayo. Gilugaran ng iyang kamot diri sa ilon. Basta ang tawa. Kaana-ana, oy, hapit na yun lumsan kayo. Dugay buhian. Paghamagbuhi, pastor. Yung pastor yan ita. Usap ka ba, Brad? Na di na pastor. Di na mo sabi. Usap, lumsan ka. Bisan panyanay soon, bisan kapila, kapanulapas sa tubangan sa Diyos. Sama kang ako, ang Ginoo. Doon ay pamahagi na ikaw makabalik sa kalaki. O gipadalang manulunda sa Diyos, nakigdumog siya ako, nakigbuntog, nakigrisling siya ako, o sa katapusan nilang manulunda, buhi ako. Ingon niya ako, di tagabuhian, kundi hindi mo ko panalanginan. O yun sa manulakit, sa mong ngalan din. Di ako. Sukad ka ron. Di na ako ang imong pangalan, kundi Israel na. Kaya nakig-reserve ka, nakigdumog ka sa Diyos, o sa tao, o nahimo kang madinaon. Igsoon, ang pangalang Hak-Israel o sa victorious na pangalan. Matod sa Biblia, ang nagadaog siling sa Revelation, hatagan ko siya o bato nga maputi nga nasulat ang iyang pangalan na bago na walay makabasa kung dili siya lamang. O siya ko, panalinan siya. Versikulo 31. Sigaliyon, ginuntay ni Isos ang iyakamot, kagingkaptan siya, kag nagsiling siya sa iya. Ikaw madyutay si pagtuo nga bala nga nagduhan-duhan. Matod ni Isos, sa si Pedro na umlod, giuntay dahil gituyod ang kamot, gikuhang kamot ni Pedro, igsoon, o gibasaka dito ibabaw sa tubig, o giingnan sa Ginoo,
ikaw naggamay ra kaayo pagto. Nganong nagduha-duha naman. Remember it so on, faith can move mountains of unbelief. Ang pagton makabuntog sa bisan pa sa bukid nga ingon ni Jesus. Muambak dito sa dagat. Si Pedro, matod pa sa Biblia. Bisan pa sa iyang kagamay sa pagtuo. Tungod kay wala siya malimot sa pagsangpit sa Ginoo, tabangi ako. Versikulo 32, kagsang nakasakay sila sa sakayan, nagtunong ang hangin. Niundang ang hangin. Igsoon sa biha nga si Pedro na panaglakaw sa tubig, doon ay bagyo. Apan sa diha nga nakasulod sa sakayan, naundang ang hangin. Ngano? Kay naay Jesus na sa sulod sa sakayan. Bot ipasabot na kung naay Jesus sa sulod sa iglesia, ang hangin munda. Kung doon ay Jesus ay mong kinabuhi, igsoon, ang tangan nimo nga gibatyag nga kalisod sa kinabuhi, munda. Sa panahon sa pigado, sa pag-alagad kung ang bagyo sa nagsulay magbati-bati sa aton kaangay ni Pedro, kita makaingon, Lord, save me, kag ang kamot sa Dios magatuyod aron nga ikaw o akong luwason sa Dios. Ang Diyos, mga panalangin ko.